So, ayun mga kabady, welcome back po ulit sa aking YouTube channel at tayo ay magre-reaction sa pag-reaction din ni Tita MC, no? May galab shoutout kay Tita MC at nireactionan niya yung live din ni Hayat kung saan na tinitira din ako ni Hayat doon sa content niya. At wag na natin patagalin muna itong mga kabady, may galab shoutout sa inyong lahat, sa aking mga solid supporters at sa mga Kalingap supporters, Kalingap Reactors at syempre kay Kuya Val at sa kay Kalingap Rob at sa lahat ng Kalingap community. Kaya wag na natin patagalin mga kabady. Tara, let's go! Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin utak. Ang tanda-tanda mo na, hanggang ngayon, pala-away ka pa rin. Ang tanda-tanda mo na, sismusa ka pa rin. Puno ng buhangin yung lintik na utak mo, hasa. Huwag mong bitbitin ang katangahan mo dito dahil ang mga kalaban mo, hindi lahat ay bubak kagaya mo. Dito sa description ng title ko, ang sabi mo, pinupush ka, tanong. Tapos, sinabihan ka, gumawa ng kwento laban sa Batalero family, tanong. Tapos, sumunod. Tanong, puro question mark. Pero walang question mark, ang panawag mong aso, dugong, pig. Tingnan mo itsura mo. Yan ba, kaakit-akit? Kaakit-akit ba yan? Hindi ba yung itsura mo? Masahol pa yung mukha mo sa isang aso, yung mukha mo masahol pa sa isang baboy. Tignan mo yung tsura mo! Ngayon, pinupost si Pierre yan dito. Ano ang negosyo ang pakialaman mo kung pinupromote namin lahat? Kung ikaw nga, nakityaga ng ilang tao nagpapanggap na isang miyembro ng Kalingap, isang depende ng Kalingap. Pero anong ginawa ninyo? Matapos kayo makahakot ng maraming mga palipad, views, at mga revenue at subscriber, nilayasan ninyo, natakot kayo na baka kayo kasama sa Dimanda. Kasi alam nyo, no? Hayag. Alam ninyo kung saan kayo, susuportahan. Kahit ng panahon na alam ninyo hindi kayo tanggap ng Kalingap. Kahit na alam ninyo, dahil sa inyo, naglayasan ang mga sponsor ng Kalingap. Dahil sa pagiging palakuran ninyong lahat. Pero nagpakapal pa rin kayo ng pislak ninyo, mga mukha ninyo. Para patuloy kayong suportahan, para patuloy kayong panoorin. Bakit? Natutuwa kayo sa pagiging palakuran ninyo. Kawawa naman si Hayat. Uy, oo. Ang taong pumunta ng Saudi Arabia. Na kahit nasa Saudi ka, wala kang kaibigan. O, sarili mong sister, kaaway mo, Hayat. Kasi ganyan kasamang ugali mo. Pati mga pamangkin mo, hindi ka gusto. Tama ba? O, ikaw nagsabi dyan, ha? Ikaw nagsabi sa akin yan, ha? Aray mo. So yan kasi no, yan yung nakuha mo na naman yung gigil ni Tita MC, Hayat Z Mix Vlog. Kasi mga kabady, yung naumpisahan kasi dyan is about doon sa live na ni Ate Ka Foodie, Mix Vlog din. Kung saan na naka-live siya, pumasok ako at andito yung lahat ng mga comments ko sa live ni Ate Ka Foodie. So ilalagay ko siya dito mga kabady ha. At yan nga, babasahin ko yung mga comments doon ha. At sabi ko doon sa kanya at Philjan Vlog, sabi kasi ni Ate Ka Foodie, iisa lang yung mga basher namin, nila Kabady Linjay Vlog. So ngayon, nang sabi ko sa kanya, iisa lang basher natin. Tapos, ang sabi ko sa kanya, sabi niya, kaya mo yung mga basher mo, sabi niya ganun sa akin, kasi napagdaanan na din nila yan. Sabi ko, sisiw lang yan sila Ate Ka Foodie channel. Mangisay na lang sila sa galit sa akin. Totoo naman, di ba? Bakit ako magpapapekto sa kanila? So, ang sabi ko dito sa comment ko, at James Brigo, salamat po Kabady, at yun. Sabi ko kanina lang po ako nag-set up para sa live sticker. Inaantay ko na lang yung AdSense ko para AdSense ko. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At pinupush din ako ni Kuya KSM, Kuya Marciano TV, Tita MC, Ate Marilyn TV, Ate Bupil, Papa Shider at Kuya Miel.
At ang sabi ko sa kanya, natural lang yang tampuhan sa kung ano mang samahan basta wag lang paabutin sa tulfo. Tapos ang sabi ko, nag-message sa akin si Hansel kahapon, hindi ko pa nabasa, block na niya agad ako. Tapos ang sabi ko dito, kanina lang ako nag-set up para sa live sticker, inaantay ko na lang yung AdSense ko. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Ito ay ginawa ng content ni Hayat Z, yung naging kalingap reactor din dati or striker man to, ano man yung papel niya doon na nawala na din sa kalingap tapos sinisiraan na din at binabalahuran na din yung kalingap. Ginawa nila ng issue to na sinabi niya ang dami niyang katanungan doon kung pinupush daw ba ako ng mga tao na to para siraan at gumawa-gawa ng kwento para masira ko yung Batalero family. Na kung saan, dyan siya nagkakamali sa kung ano iniisip nila para lang may pang-content sila. Na yung katotohanan dyan mga kabady, yung mga taong nabanggit doon kanina, ay yan yung mga nagpo-push sa akin na i-active ko yung YT ko. At sila yung nagpo-push kung ano yung maganda at yung gaganda pa sa YT ko. Yan yung tinuturo nila sa akin at yan yung pinupush. Hindi sila nagpo-push sa akin kung ano yung i-content ko, kung ano yung gagawin kong kwento at hindi ako kasing tanga ninyo. Thunders, nagagawa ako ng kwento para lang may pang-content ako. At kung panoorin mo lahat ng content ko sa Facebook at dito sa YouTube, may mga naka-attach dyan para basihan na kung paano ako makapagbitaw ng opinion at reaction ko. Reactor gani eh. Diba? Hindi ka ba nag-iisip? Tapos bigla-bigla mo kong i-content dyan sa YouTube mo? At ang pinakamasaklap lang dyan, kung hindi ka ba naman bobo klaseng matanda ka, kung hindi ka pa naman ba kasi buang, alam mong Philjan Vlog na account ko yung nagko-content sa Facebook o sa YouTube. Gagamitin mo pang thumbnail? Yung account ko kung saan yung negosyo ko nandoon? Na kung saan yung mga post ko lang doon, hindi yung naka-open yung dashboard niya? Hindi yung naka-open dashboard niya mga kabady. Kung saan yun yung ginamit niya na account ko para pang thumbnail niya, yung Joanne Palomo ko na account na kung saan para yung sa negosyo ko sa Manuka na 45 days. Bakit doon yun yung kinuha mo? Bakit? Maghakot ka ba ng itin ng manok ko doon? Hindi ka ba nag-iisip? Philjan Vlog, dito sa comment section, oh. Nakita mo kung ano yung account na ginamit ko, pero ginamit mo yung pang negosyo kong account, kung hindi ka ba naman sira ulo klaseng matanda ka? Hindi kita kilala? Tama ba yan? Na-reactor ka? Ng anti-kalingap? Tapos yung iko-content mo sa akin, puro katanungan? Ang tanong ko din sa'yo, sino ka ba? Para magtanong ka sa kung anong meron sa amin dito ng mga reactors ng kalingap? Hindi naman ikaw yung pinag-usapan namin at hindi naman ako nag-content about sa'yo. Kasi hindi nga kita kilala. Huyo ka ba? Ako nananahimik ako, hindi ako nag-aano sa'yo, pero ako inunahan mo. At yung katandaan mo, Philjan Vlog yung account na ginagamit ko, bakit gagamitin mo yung account ko sa negosyo ko? Sige nga ngayon, nakita to ni Tita MC. Ngayon, binabanatan ka. Ayan, yan yung napapala mo. Yan kasi, mahilig ka matanda ka na. Tigulang ka na. Nakikinig ka sa mga chismis, naniniwala ka sa mga chismis na hindi mo muna ina-analyze. Hindi mo muna inaalam at hindi mo muna kinikilala yung tao bago mo banatan at bago mo bigyan ng puro katanungan dyan. Sino ka ba? Hindi naman kita abogado para ang dami mong tanong sa akin. Hindi naman kita magulang para mas madami kang tanong sa akin. Problema mo ba kung may nagpupush sa akin? Para naman yun sa kabutihan ng account ko. Hindi yun sa kasiraan mo. Naku Hayat, mag-iisip ka, Thunders. Matanda ka na. Ilugar mo din yung sarili mo kung saan ka banda. Hindi ka nahihiya. Sa tanda mong yan? Hihimasukan mo yung mas bata sa'yo? Tapos ngayon, nire-rebat kita, sasabihin na naman ninyo dyan na wala akong respeto sa inyo, balahura na din ako sa'yo. Kasi ngayon unahan mo ako eh. Tapos galit na galit ka? Dahil pinupush ako ng mga kaaway mo dito sa reactors ng Kalingap? Payo ko lang sa'yo ah. Hayat, sana, kung may galit ka man dyan, or may inis ka man dyan sa mga taong nagpupush sa akin kung sino man yun sila, doon lang yung galit mo, wag mo na akong idamay. Hindi yung gagawin mo kung content dyan, na kung saan, reactor ka nga, pero yung content mo sa akin, puro katanungan. Eh bakit hindi mo na lang ako pin-private message? Nakapunta ka na dun sa isa kong account. May messenger icon man dun, ba't hindi ka nag-message nang masagot kita bago mo ko i-content dyan? Para saan? For the views. Para saan? Para sa pagkikitaan mo sa akin. Na, continue tayo magkabalik kay Tita. Tapos, sinabihan kang gumawa ng kwento laban sa Batalero family? Tanong. Tapos, sumunod ka? Tanong. Oh. Yan ang Ngayon, natanong ka. Ang kasagutan dito,
Hindi. Bakit mo kinuntin ito kung wala ka palang alam, nagtatanong ka lang naman pala? Reactor ka ba? Ang tunay na reaktor, bago ka mag-content, meron kang sapat na resibo hayat, katibayan. Kaya hindi ka magmukhang tanga. Dahil ang reaktor ay hindi ba puro tanong, wala kang alam. So meaning yung content mo para magkapera ka lang, pang views lang, content lang para sirain ang isang pilyan. Kailan ka Ang saklap, no? Alam niyo mga kabady, nag-live ako kanina, ang daming nag-message sa akin in private, ang daming may mga nababasa akong comments na kabady, once na masagot mo na yan siya, wag mo nang pansinin yan kasi nonsense yan. At kilala nila itong si Hayat na to. Ako hindi ko naman talaga kilala itong si Hayat na tong matanda na to eh. So, syempre, nakakaano din na mas maraming nagme-message sa akin privately na about niya kay Hayat, ganito, ganyan daw. So, nagkakaroon ako ng idea, kaya last ko tong video na to para sumagot lang ako dito sa mga sa mga katanungan niya. Ang dami niyang tanong na hindi naman abogada. So, yun mga kabady, salamat sa inyong mga concern, no? At salamat sa pagpaparamdam nyo na pagsuporta na andyan kayo. At gusto ko lang linawin na hindi lang tong mga reactors, yung mga nandito sa likod ko, yung nagpupush sa akin yung nakasuporta. Kundi, mas pinupush din ako ng mas marami pa na mga kalingap supporters na ipagpatuloy ko kung ano yung sinimulan ko. Pero yung hihimasukan ako ng isang matanda na to, ng isang thunders na to, hihimasukan niya ako na puro katanungan, bakit hindi niya muna ako inimbestigahan kung nagpapakaabogada ka dyan? So, continue natin mga kabady itong reaction ni Tita MC. Kailan ka pinasok ni Pilya dito? Kailan ka nilait para laitin mo si Pilya at tawaging kulto ang kalingap? Ha? Sagot! Sumagot ka! Sabi mo, inutusan. O balikan natin to ha. Sa description ng title ko, ang sabi mo, pinupush ka, tanong. Tapos, sinabihan kang gumawa ng kwento laban sa Batalero family, tanong. Tapos, sumunod ka, tanong. Di ba mga kabady, ang dami niyang katanungan, isa lang masasabi ko, hindi nila ako diniktahan at hindi nila ako pinupush na gumawa ng kwento at hindi sila nandito para sumuporta sa akin at hindi sila nandito sa akin para i-push sa kung ano yung gagawin kong content na ikakasira ng Batalero family. At kung totoosin, kung may kasiraan man dyan sa Batalero family, sila mismo ang sumira sa sarili nila. Sila mismo ang nagdala sa kasiraan nila. At pangalawa, sila mismo ang naglagay sa kahihiyan nila. Ngayon, ako yung tatanungin mo, hindi ka ba nag-iisip? Mas matanda ka kaysa sa akin, dapat mas malawak yung pag-unawa mo, pero asan ka? Sige nga, hihimasukan mo ko na hindi kita pinapakialaman dyan, tapos galit na galit ka sa live mo? Ano ba ginawa ko sa'yo? Naku, pag ano mangyari sa'yo dyan, huwag mo kong sisihin. Wala akong ginagawa sa'yo. Ikaw yung nag-unang himasok sa akin. Ngayon, yung content ko na to, sinasagot lang naman kita. At kung saan, yung mga reactors na nandito sa likod ko, nire-reactionan ka na din. Dahil mas kilala ka nila kaysa sa akin. Kung hindi ka ba naman kasi buwang-buwang sa pag-iisip eh. Bakit kasi hinimasukan mo ko na niya, ay nako, klase ka. Matanda ka na eh. Kami. Dahil sinuportahan namin si Pilyan dito, wala kang magagawa. Bakit? Hindi ka ba sinusuportahan mong kalingap nang nandoon pa kayo nagpapanggap kayo mga kalingap dahil isa ka rin palang kulto kung kulto ang kalingap? Makinig ka mabuti ha? Makinig ka mabuti ha? Ha? Hindi kayo makamove on sa kanilang pagkalabandera at wala. Hindi kayo makamove on sa kanilang pagkalabandera. Bakit hindi kami makamove on? Dahil yan naman talaga ang tunay na nangyayari na sila ay naging labandera. So ngayon, hindi mo pwedeng tanggalin ang history ng tao para baguhin ang buhay mo. Kasi akibat na yan yung dati mong buhay sa pagbabago ng buhay mo. Try mo, sa pool ka, Hayat. Ito kasi kung sinasabi mo na bakit, sinasabi mo or patanong mo na bakit hindi kami makamove on sa pagiging labandera nila? Paano kami makamove on? Kasi dyan nga nagsimula kung paano sila nakilala at kung paano sila natulungan ng kalingap na nagkaroon na ngayon ng milyones na halaga ng bahay nila. Imaginein mo dati labandera sila, hindi ko man mga kabady binababa yung pagkalabandera nila or hindi ko naman binabalahura yung pagiging labandera nila.
Pero yun yung ano yun doon sila nagsimula kung paano sila nakilala. Kung wala yung Kalingap, at dati labandera sila. Kung wala yung Kalingap hanggang ngayon saan sila? Naglalabada pa din, di ba? Pero kung saan na labandera sila dati, ngayon na dahil sa Kalingap, gumanda yung buhay nila, ano yung ginawa kay Kuya Val? Ano yung ginawa sa taong nakatulong sa kanila? Pinatulfo pa. Paano mo masasabi na kailan kami at hindi kami makamove on sa pagiging labandera nila? Kasi yan na yung nakatatak Nakatatak na yan kung paano sila at o ano sila dati nung wala pa yung Kalingap, na kung saan napakalayo na nila noon kisa sa ngayon. At ngayon sasabihin mo na tatawagin mong kulto ang Kalingap. Yan yung tinatawag mong kulto na kung saan ilang buwan, ilang taon mo na sila kino-content dyan para pagkakakitaan. Ano yung tawag sa'yo? Hindi ba kulto din or mas kulto ka pa kisa sa Kalingap? At sasabihan mo kami na bakit hindi pa kami makamove on dyan kay fiancé nyo? Ang tanong ko sa'yo, kailan lang ba yan sumabog yung ganyang usapin? Ilang buwan pa lang nakalipas, diba? 2 to 3 months pa lang or 4 months. Pero, ang tanong ko sa'yo, ibalik ko sa'yo ang katanungan mo sa pag-move on na yan, bakit ikaw hindi ka makamove on sa Kalingap na ilang buwan, lagpas pa sa 4 o 5 buwan sa pagsabog dito sa issue ni fiancé? Inabot ng ilang buwan, inabot ng ilang taon na yung loob ng YouTube mo, yung content mo, puro Kalingap. Puro kontra sa mga ginagawa ng Kalingap. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi ka pa nakamove on din? Dito kay fiancé, fresh na fresh pa tong usapin na to dito Na kung saan hanggang ngayon yung nanay niya nagkakalat din. Samantala ikaw, ilang buwan, ilang taon na yan nakalipas sa Kalingap, bakit hanggang ngayon hindi ka pa din nakamove on para gawin mo silang content at gawin mo silang pagkakitaan mo din dyan? Sige nga, bago mo sabihin sa amin kung bakit hindi pa kami makamove on dyan kay fiancé, mag-move on ka muna sa Kalingap para makamove on kami kay fiancé. Ganun lang yon. Pambira. Kasi hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ni Piljan, ni Joanne. Yung sinasabi niyang post, ini-encourage namin na maging reactor ng Kalingap. Dahil nakikita namin ang potensyal ni Piljan dito bilang magaling na reactor. Hindi kagaya ninyo na gumagamit ng mga foul words pangbanat sa kapwa. Dito nakikita natin ang talento ng isang tao na malaki ang potensyal bilang reactor. Anong mali doon, Hayat? Kung ini-encourage namin at suportahan ng buong Kalingap ang panibago, ang baguhang reactor na matagal nang nakasuporta, silent viewer ng Kalingap. Anong karapatan mo pigilin ang isang Piljan ditong mag-reaksyon? At ang katanungan mo para reaktan, bakit? Bakit ni-reaktan? Yung gamong-gumong malatungaw na utak, Hayat sa mura, hindi mo ginagamit. Kahit tuldok ng mata mo, pwedeng reaktan pag kayo ay nasa social media. Tandaan mo sinasabi ko. Kahit nunal mo, kahit yung pangit mong ngipin, no? Yung kinakalawang mong ngipin, yung sungki mong ngipin, pwedeng reaktan yan. Kahit na ano ang i-reaksyon ng mga reactor dito, wala kang magagawa. Dahil, bakit? Public figure ang mga ito. At kung public figure ang mga ito, bakit ka nagagalit? Ibig bang sabihin wala ka rin karapatan? Reactan si Marin TV, wala ka rin karapatan. Reactan si Piljan, wala ka rin karapatan. Reactan ang Kalingap, kung saan ay kulto kamo sa inyo. Galit na galit ka? Sa walang katibayang nakikita mo? Para gamitin mo sa content mo? Para ang kinin na kayo ikaw ang mag-ina ang tinutumbok doon? There is nothing you can do, anything at all. When it comes to being a public figure of YouTube. Yun. Narinig mo yung depensa ni Tita MC.
Sino ka ba talaga para pakialaman kung anong meron kami? At lalo lang meron ako. Wala naman akong ginawa sa'yo eh. Pero yan kasi yung bunganga mo kung hindi basa at yung utak mo kung hindi nag-iisip ng tama, gagawa ka ng hakbang mong ganyan. Nako, klaseng thunders to. Lahat pwedeng reaktan. At kung magreaksyon si Piljan dito, wala kang pakialam, buisit ka. Ha? Kung makapaglait kang animal ka, wagas. Kung ang mukha mo naman natin ay tignan natin, gabaan kami sa Panginoon. Kung kami i-describe namin yung pagmumukha mong kalait-lait. Hindi lang kalait-lait yung mukha mo. Kung gaano kasama ang mukha mo, ganun din ka, kawalang utak. Ang laman ng utak mo ay ang ulo mo. Iyan ka rin ba? At pinag-aralan mo ba yung mga sinasabi nila? Tama. Pinag-aralan ni Piljan kasi si Piljan ay hindi kasing bobo mo. Na hindi nag-aaral, lumabas lang dito sa YouTube. No? Hastang grade 2, na wala, hindi alam ang good manners and right conduct, hindi alam ang mga common sense. Walang alam kaysa algebra, trigonometry, no? Walang alam. Pronunciation, vocabulary, English vocabulary, wala kayong alam kasi hindi namin nakikita kung paano kayo mag-pronounce, kung paano nyo gamitin ang mga common sense. Uneducated kayong lahat. Yan mga kasama mo, sa striker. Pareho kayong mga kulang sa pinag-aralan, umabot lang kayo sa grade 2. Saan nyo ba kinukuha yung mga, ninyo, mga papilis ninyo? Sa ilalim ng kiyapo para magpanggap na kayo graduate ng high school? Para kayo ng ibang bansa? Kuha mo yung gigil ni Tita MC Hayat Thunders. Wala akong masasabi dito. Kundi, buti nga sa'yo. Bobo kayo? Alam mo, Hayat, dito. Kung ihambing natin, ang talento ng isang tao, ang pagka-intelligent ng isang tao, kung ihambing natin sa iyo, nakikita ko na si Piljan ay napaka well-educated na tao. Hindi ito, Piljan, huwag lumaki ulo mo ha. Pero ito, totoo yan. Isang tingin mo pa lang sa isang tao. No? Based upon how they speak, how they carry the conversation, how they execute everything during their life or vlog, you can judge someone, whether this person is educated or not, whether this person is with sins or without sins. Unlike you, Hayat, that everyone that watches your life, they can just scratch their head and thinking, what is this person talking about? I didn't gain anything watching this person. Because a lot of these people who watches our live, they're here to listen well. They're here to learn something from us. And yet again, you got nothing to give. You got nothing to give. Everything that you spoke of are without sense. Tuturuan mo, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Turuan namin to. Bumanat sa'yo. Ha? Ilan ang pasok ka ni Piljan. Tandaan mo to. Kayo dyan na nakikialam, inunahan. Kami kasi ayaw naming inuunahan. Ako lalo na ako, huwag akong unahan. Dahil babanatan ko kayo. Ha? Babalatan ko kayo. Huwag niyo kong una-unahan. Bata-bataan. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat. Huwag kang mag-alala, Hayat. Babalatan ka ni Piljan. Huwag kayong mag-alala. Yung mga pakialamera dito, dadawit niya si Piljan dahil galit gusto. Lalo niya na pinasika. Ay, bravo. Ha? Bravo. Kaya patuloy namin suportahan yan. At wala kang magagawa. Lahat ng mga sinasabi mo dito, talagang walang laman. Dahil ang taong nagsasalita ay walang utak. Grade 2 ba nga? Grade 2. Baka hindi mo pa nga alam siguro, no? Sa kababa na pinag-aralan mo. Wala kang alam sa math. Yun nga mga kabady. Kahit anong gawin talaga nila din, talagang wala silang magagawa kung susuportahan ako ng mga reactors nito kagaya ni Tita MC. Labas na sila doon. So, bakit nila papakialaman? At bakit nila pilit na inaalam
kung totoo ba na kung bakit pinupush ako nito ng mga tao na to para gumawa ng content ko na ikasira ng Batalero family. Totoo naman lahat ng mga sinasabi ni Tita MC, wala siyang karapatan at wala siyang pakialam kung susuportahan ako ng mga to. So, Hayat, Thunders, isang malaking sampal to sa'yo. Na kung saan, kung nanahimik ka na lang sana dyan sa kung ano yung mga content mo, wag mo na sana ako idinamay dyan sa kabuangan mo. Di sana hindi tayo dumating sa ganito. Kung hindi ka naman kasi talaga buang, bakit doon ka sa manukan ko nagkuha ng thumbnail mo? At birahan mo ako ng content dyan sa account mo kung hindi ka naman sira ulo. Di ba mga kabady? So, yun lang eh. At as in, hindi ko kilala yan si Hayat at never ko nakita yan, never ko nakilala yan at hindi ako nakano yan sa YouTube niya. Pero dahil nga may nag-send sa akin na ginawa niya akong thumbnail at nakita ko may isang content pa pala siya about sa akin about doon sa bata na yun, ayoko nang pag-usapan dito kasi hahaba pa tayo. At paulit-ulit ko naman yan, ini-explain kung bakit kami dumating sa ganun dahil yun kay Marilyn Noblesa na isang dakilang tangang ina na ginamit yung account ng anak niya. At si Marilyn Noblesa din yung taga-pahatid ng mga balita na ganito. Pero hindi nila iniisip yung pinagagawa ni Marilyn Noblesa na pupunta siya sa pro-kalingap na alam niyang na anti-kalingap siya, kukuha siya doon ng mga issue, kukuha siya doon ng mga maitatapik na kung saan ipapahatid naman dito sa live ng anti-kalingap. Para ano? Para pagtawanan? Para gawa na naman ng issue, para baliktarin na naman ang katotohanan para lang may mapag-usapan sila. Ngayon, dahil na-reaksyonan yan at nakapagbitaw ng mga salita, yung mga anti-kalingap, makikita na naman ng mga pro-kalingap dito ngayon at ng mga reactors at mga supporters, natural. Sasalubungin nila yun. Ano yung nangyayari sa pinagagawa ni Marilyn Noblesa? Pinapaaway lang yung kalingap at ang anti-kalingap. Diyan kayo mag-iisip kung anong klaseng tao yan si Marilyn Noblesa. Napaka-war freak. Mahilig magpaaway. At ano yung nangyayari sa kanya? Tuwang-tuwa siya dahil nakikita niya na may nag-aaway. Yan yung mas demonyo sa kung anong meron dito ngayon sa anti-kalingap tsaka sa pro-kalingap. So yun lang mga kabady, no? Huwag natin kalimutan suportahan din si Tita MC. Paki-subscribe din po sa kanyang YouTube channel at ito po yung kanyang YouTube channel. At salamat Tita MC sa pagtatanggol at sa pagre-rebat din sa mga pinagsasabi ni Hayat kasi ikaw lang din nakakilala. Kayo lang din ang mga original na Kalingap reactor yung nakakilala sa kanya. Salamat at sa lahat sa mga supporters ng Kalingap, sa mga solid kabadis natin. Maraming salamat sa inyong mga concerns, sa inyong mga messages and private, sa mga comments ninyo na nagpapakita ng suporta at malasakit. Talagang dito sa Kalingap, merong one Kalingap, one family. God bless mga kabady.